Kahalagahan ng buhay ng tao. Ipinapaalala ni Rasabhadev sa kanyang mga anak ang kahalagahan ng buhay ng tao. Ang salitang dehabak ay tumutukoy sa sinumang tumanggap ng materyal na katawan. Ngunit ang isang nilalang na pinagkalooban ng anyong tao ay dapat mamuhay ng naiiba sa mga hayop. Ang mga hayop tulad ng aso at baboy ay nasisiyahan sa pagpapasasa sa kanilang pandama sa pamamagitan ng pagkain ng dumi. Pagkatapos dumanas ng matinding paghihirap sa maghapon, sinusubukan ng mga tao na magpakasaya sa gabi sa pagkain, pag-inom, pakikipagtalik at pagtulog. Kasabay nito, kailangan din niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit hindi ito ang tunay na diwa ng sibilisasyong pantao. Ang buhay ng tao ay nangangahulugan ng kusang loob na pagsasakripisyo para sa pagsulong ng espiritual na buhay. Totoo na may paghihirap sa buhay ng mga hayop at halaman na nagdurusa dahil sa kanilang nakaraang masasamang gawa. Subalit ang tao ay dapat kusang loob na tanggapin ang mga pagsubok sa anyo ng tapas o pagpapakasakit at austerity o pagtitimpi upang makamtan ang makadiyos na buhay. Sa sandaling makamtan ito, mararanasan niya ang walang hanggang kaligayahan. Sa katunayan, bawat nilalang ay naghahangad ng kaligayahan. Ngunit hanggat nakakulong siya sa materyal na katawan, siya ay makararanas ng iba't ibang anyo ng pagdurusa. Ang mga tao ay may mas matataas na antas na pag-unawa. Kaya nararapat lamang na kumilos tayo ayon sa mas mataas na gabay upang makamtan ang walang hanggang kasiyahan at makabalik sa piling ng Diyos. Mahalagang ipunto na ang pamahalaan at ang natural na tagapag-alaga, ang ama, ay may responsibilidad na turuan ang kanilang nasasakupan at gabayan sila tungo sa kamalayan kay Krishna. Kapag ang isang nilalang ay walang kamalayan kay Krishna, siya ay patuloy na magdurusa sa walang katapusang siklo ng kapanganakan at kamatayan. Upang mapalaya sila mula sa gapos na ito at maranasan ang tunay na kaligayahan, kailangang ituro ang Bhakti Yoga. Ang isang hangal na sibilisasyon ay nagpapabaya sa pagtuturo kung paanong mapapataas ang antas ng espiritualidad sa pamamagitan ng Bhakti Yoga. Kapag ang isang tao ay walang kamalayan kay Krishna, wala siyang ipinagkaiba sa isang baboy o aso. Napakahalaga ng mga turo ni Risabhadev sa panahong ito, kung saan ang mga tao ay itinuturuan at sinasanay upang magpagal ng husto para lamang sa kasiyahan ng kanilang mga pandama nang walang mas mataas na layunin sa buhay. Isipin ng isang karaniwang manggagawa, gigising ng maaga upang bumiyahe, siksikan sa tren o bus, tatayo ng 1 o 2 oras upang makarating sa opisina, magtatrabaho mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, at pagkatapos ay gugugol muli ng 2 o 3 oras sa pag-uwi. Sa kabila ng matinding hirap, ang tanging kasiyahan niya ay ang panandaliang aliw ng pagtatalik. Ipinaliwanag ni Rasabhadev na ang ganitong uri ng pamumuhay ay hindi ang layunin ng tao, sapagkat ito'y ginagawa rin ng mga aso at baboy. Sa katunayan, hindi na nila kailangan magtrabaho na matindi upang makuha ito. Ang isang tunay na tao ay dapat mabuhay sa ibang paraan.
at hindi dapat tularan ang pamumuhay ng mga hayop. Ang alternatibong landas ay malinaw. Ang buhay ng tao ay inilalaan sa tapas o pagsasakripisyo, pagdisiplina at pagsubok. Sa pamamagitan ng tapas, maaring makalaya ang isang tao mula sa material na pagkakagapos. Kapag ang isang tao ay nabubuhay ng may kamalayan kay Krishna at nagsasagawa ng Bhakti Yoga, tiyak ang kanyang walang hanggang kaligayahan. Ang Bhakti Yoga ang nagpapadalisay sa kanyang pagkatao. Ang bawat nilalang ay patuloy na naghahanap ng tunay na kaligayahan sa bawat buhay na kanilang ginagalawan. Subalit, may pangwakas na solusyon sa lahat ng problema, ang pagsasagawa ng Bhakti Yoga. Kapag ito ay isinabuhay, agad siyang magiging karapat-dapat na makabalik sa tahanan ng Diyos, gayang ng nakasaad sa Bhagavad Gita, chapter 4.9.